In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessings and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join us. Use this group mightily, Lord, to spread your word, your love. Your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, and to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, Amen. and the Spirit. Ang topic, good evening po, good morning. Good morning po. Good morning. Brother Aldrin, Sister Karina, God bless. Brother Alvin, Sister Emily, tsaka si Sister Jessica, Brother John. Praise God. Ang topic po natin ngayon na i-share sa atin ni Bishop is Mark chapter 4 verses 1 to 20. Glory to God. Okay. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake. While all the people were along the shore at the water's edge, he taught them many things by parables, and in his teaching said, "Listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, some multiplying 30, some 60, some 100 times. Then Jesus said, "Whoever has ears to hear, let them hear." When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. He told them, "The secret of the kingdom of God has been given to you. But to those on the outside, everything is said in parables so that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven." Then Jesus said to them, "Don't you understand this parable? How then will you understand any parable? The farmer sows the word. Some people are like seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once received it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Still others, like seed sown among thorns, hear the word. But the words of this life, the deceitfulness of wealth, and the desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop, some 30, some 60, some 100 times what was sown. The Gospel of the Lord. Praise. Praise to you, Lord Jesus Christ, no? Praise to you, Lord Makikinig na Jesus po Christ. tayo kay Bishop para malaman natin kung anong klaseng lupa tayo. Oo, sige ha. Saan ako bumagsak na lupa? Sige ha. So I lift up to Jesus, O Lord, the participants of this Bible study and sharing, si Ate Emily,
si Sister Karina, si Brother Alvin, si Brother John, si Ate Nene, si Sister Pinky Serrano, si Brother Alvin, si Sister Vicky, Panginoon, Sister Jessica, at ako po at lahat po ng mga tao nakikinig dito na mga hindi rin po nakadalo, no? Ah, etong parable na to lagi po natin naririnig to no? Opo. Kaya sa seminaryo, ang ginagawa namin diyan sa aming meditation, individually dahan-dahan namin binabasa yan. Individually, no? Na may prayer, Lord, ano ba message mo sa akin sa parable na ito? Kasi may tendency po kasi tayo na pag narinig na natin yung parable, nagko-close na yung mind natin kasi alam na natin yan, narinig na natin Kaya yung Word of God, in that sense, ninanakaw ng demonyo. Kasi nagsasara ang ating isipin, ang isipan kasi alam na natin, narinig na natin. No? Kaya one way na ginagawa sa seminaryo, binabasa namin yan na individually mag-isa at dahan-dahan nagadasal sa Panginoon, naway maunawaan namin ang mensahe niya sa araw na iyon. No? So sa araw na ito yung message about the parable of the sower and the seed. No? Kung maalala nyo, pinadala ko po sa inyo yung reflection ni Pope Francis. No? Ayun muna siguro banggitin ko. No? Yung reflection ni Pope Francis dyan, yung first point niyan, wag maging close ang ating puso sa Word of God. Ayun yung ninanakaw ni Satanas, yung Word of God, no? Tsaka ang tingin naman ni Pope Francis dyan, yung tayong lahat, may ganitong apat na uri ng puso. No? Minsan, may mga sitwasyon na hindi tayo nakikinig ng Word of God, no? Or sometimes we hear the Word of God, but we do not listen to the Word of God, no? Kaya yung isang emphasis dito, kung mababasa nyo sa start ng gospel, it is about how to hear properly. Paano makinig properly, no? Ito po yung mensahe kasi, nung paano ka makikinig ng tama sa salita ng Diyos, no? Kaya, mas sinasabi ni Pope Francis, nagbigay siya ng emphasis dito yung sa rock. Yung rock ito, sabi ni Pope Francis sa kanya, it is a rock of laziness. Tapos yung thorns, they are thorns of vices. Okay, Pope Francis, sabi, ayun ang reflection niya, no? Yung rock, yung ano siya, alam mo, kasi may spiritual laziness po malaking sakit po yan. Dumadapo sa atin lahat yan, no? Paminsan-minsan, no? Yung spiritual laziness. No? Kinakatamaran na o tatawag na lalamig. Kaya nga may isang Jesuit priest, nakalimutan ko pangalan niya, yung libro niya, yung title, Wood for the Fire. Alam niyo po, di ba, yung pagningasin yung apoy, no? Kailan nagdadagdag ka ng uling, nagdadagdag ka ng wood. Dito, kaya, ang sumulat ng Jesuit din Kaya ganun din ang reflection ni Pope Francis. Kasi si Pope Francis Jesuit yan No, Jesuit siya, no? Binigyan nila ng emphasis on the rock of laziness, ng katamaran. We have to struggle with that, no? O kumbaga sa 7 capital sins, ito yung sloth, no? Pride, envy, avarice, lust, gluttony, anger, sloth, no? Doon tayo titirahan ng demonyo, no? Kaya maganda yung nakikita ko yung San Martin de Porres Church, si Brother Alvin, Brother Aldrin, at Sister Karina at mga community niya na aktibo sa mga devotion. Devotion kay San Martin, kay Santo Niño, at iba't Nazareno, kasi ino paraan para wag tamarin, maalis yung rock, yung bato of laziness, no? Kaya we thank the Lord na merong ganung graces, may mga ganitong devotion para yung spiritual laziness natin na lalabanan natin, no? Tapos yung si Pope Francis, sinabi niya, ang thorns na ito yung mga vices natin. Marami tayong vices, no? Sabi niya, i-name natin yan, no? Tapos sabi niya, ilapit ng mga vices natin
ilapit natin kay Jesus in prayer and in confession, dalawa ang kanyang suggestion, no? Sa pinadala ko sa inyo, no? In prayer, sa ating panalangin, sabihin natin, Lord, itong kahinaan ko. Lord, itong kahinaan ko, patawarin niyo po ako, bigyan niyo po akong lakas, no? So, we name all our vices, tapos, through prayer and through confession, yung ating lupa ng puso ay nagiging maganda. Kaya namumunga ng 30, 60, 100, no? So, ito yung spiritual growth, no? Kaya ang mga Kristiyano, may iba't ibang level ang spiritual growth, no? Mga iba 30, mga iba 60, mga iba 100, no? Namumunga ka for the kingdom of God, no? You grow in your spiritual life, no? Kasi itong masasamang ano to, itong mga weeds, no, itong mga tinatawag na yung tatlong klaseng lupa na hindi maganda, sinusuffocate niya, parang sinasakal niya ang salita ng Diyos, no? Meron naman po tayo lahat niyan, no, nangyayari. Yun lang, sabi ni Pope Francis, alamin natin to, tapos sabihin natin kay Lord, at pumunta tayo sa sacrament of confession, no? Kung naging aware din po kayo sa binasa sa gospel, it is about the secret of the kingdom of heaven. Ayan po pinag-uusapan ni Matthew, ni Mark, ni Luke, no? Kasi itong topic na to, bahagi ito ng secrets of the kingdom of heaven. No? Paano malalaman ang kaharian ng Diyos, no? About the kingdom of God. Kasi pwedeng talakayin ng kingdom of God sa ating isipan, no? Pero si Jesus maganda gumagamit siya ng parables, no? Tungkol sa secrets of the kingdom of heaven or kingdom of God. Di ba, nabanggit ko na po sa inyo, di ba? Si Matthew ginagamit na kingdom of heaven. Kasi Hudyo siya. Hindi na binabanggit yung salitang God as much as possible. Pag nabasa nila yung word na Yahweh, ang kanilang pronunciation ay Adonai. Kasi out of respect for the name of Yahweh, ayaw nilang banggitin. Kaya instead of the kingdom of God, ang sinasabi nila madalas, the kingdom of heaven. Unlike si Mark, si Luke, dahil hindi naman sila, ang audience naman lang, hindi Hudyo, they can talk about the kingdom of God, no? 7 parables po ang binigay ni Jesus tungkol the secrets of the kingdom of heaven, no? Babanggitin ko na, no? Hindi po natin matalakay ito, no? Siguro, pag magandang matalakayin ito sa mga recollections, sa mga retreats, no? Yung parables about the secrets of the kingdom of God, 7 po yan, 7. Ito yung una, no? The parable of the sower and the seed. Yung pangalawa, the parable of the weeds. Alam niyo the parable of the weeds, di ba? Yung magkasabay na lumalago yung trigo tsaka yung damo. At gusto nang paalisin ng iba na hugutin natin yung damo na. Sabi ni Jesus, huwag na, hayaan mo mamungang pareho yan. Kasi baka sa paghugot mo ng damo, pati yung magandang yung trigo, mabunot. Hayaan mo. Anyway, there will be judgment, no? Sabi ni Jesus, no? Ayun po yung pangalawa, no? The parable of the weeds, no? Ito yung tapos yung pangatlo, the parable of the mustard seed. Yung mustasa, pinakamaliit na ito na buto, no? Pag lumago po yan sa karyan Diyos, pwede pumunta dyan ng mga ibon. Pwede sila mag-rest doon, magkaroon ng refreshment, no? Ayun yung image sa kingdom of God. Umpisa sa maliit yan, pero matapos sa kaharian niya, talagang yan, para malaking puno na yan. No? From the mustard seed, no? Ayun po ang church. Ang church po ang mustard seed. Na habang tumatagal, ang mga tao pwedeng pumunta sa church. Para makapagpahinga sila ang kanilang puso, no? Mapatawad ang kanilang makasalanan at ma-refresh sila, no? Ayun ang role ng church. O yung kwento ni Pope Francis, ang church ay unang sa lahat ay ito po isang hospital. Na kinuha po niyon kay Saint John Chrysostom, no? Na ang simbahan ay hospital yan. Gamutin mo muna yung tao. Tapos tsaka mo pangaralan.
no? Tsaka mo turuan. No, parang tao, limbawa, na ano siya, na inatake sa puso, no? Tinakbo sa emergency. Huwag mo siyang lilecturean tungkol sa ano, diet. Huwag mo siyang lilecturean na ito yung proper, dapat nag-exercise ka. Tsaka nyo na pag-usapan yan. Gamutin mo agad muna. Pagkagamot na, magaling na siya, tsaka mo advisean para ma-healthy ka. Maganda dapat ang diet mo, nag-exercise ka, ganun, nag-vitamins ka, ganun. So, the parable of the mustard seed, no? So first, the parable of the sower, no? And the seed, no? The parable of the weeds. Pangatlo, the parable of the mustard seed. Ikaapat, it is about the parable of the leaven, nung libadura. Kaunti lang nilagay mo yung libadura, libawa sa tinapay, umaalsa agad. Ayun ang secret ng kaharian ng Diyos. Pag na kay Jesus ka, ang mga ginagawa mo yung umaalsa. No? Ikalima, the parable of the treasures, no? Naghahanap ng treasures pero natakbuhan niya yung treasures, ibinenta niya lahat para makuha lang niya yung treasure, no? Itong treasure na to, ito yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag na kay Jesus ka na, lahat na para kay Jesus. Ayun yun. Parable of the treasures, no? Ika-anim, it is the parable of the pearl of great price. Yung pearl, no? Yung pearl, no? Nasa Bohol ata yun. Isa sa mga pinakamahal na, na perla sa buong mundo. Nasa Bohol ata yan, eh. Bago na ganyan, nung napakamahal po niya, no? Kaya ang parable na yan, sabi nung natagpuan ng tao yung pearl of price, of great price, lahat na ibinenta niya para mabili lang yun. Ibig sabihin, total siya for the kingdom of God, no? At ika-7, in the parable of the net. Alam niyo yung net, no? Yung, nasaan to yan? Nasa Matthew 13, kung maala ko 44 yata, yung nag-ano siya, si Jesus parang net. Lahat ng masama man o hindi, no? Lahat kinuha. Pero dyan din, tao na yung mga handang din dito, bala sa mundo, lahat po yan. Lahat. No? Kung yun nila talaga sa net, hindi, no? Chance belong to the kingdom of heaven. Itong parable natin about the sower and the seed, text to parables ng the secrets of the kingdom of heaven. Siguro, kung may time kayo, sa yung 7 parables, o siguro nagkaroon ng chayo, nagkaroon ng recollection o retreats, matali ko po itong mga parables sa to, itong 7 parables sa to, no? Ganon. Tapos, usually, yung mga writers, ang pinag-uusapan natin what kinds of sa English, unang kalus. Alam mo yung kalus, parang may kalyo na. Wala nang pakam sa salita doon. Hindi na niwala sa salita. Walang pakam itong ritual, no? Kalus na, kalus. No? May kalyo na. Ayun ang pinagdadasal natin for the conversion. Ng mga tao, mga puso at kalus, hipuin ng Panginoon. Magaling man si Lord dyan. Yan ang masterpiece ni Lord, no? Manghipo ng mga puso na doon na, no? Pangalawa, yung careless. Yung baliwala. Yung careless heart, no? Itong careless heart na to, walang pakialam sa ano, eh. Okay, minsan hindi. Kung may okasyon, dadalo. Kung hindi, wala rin. Careless sa kanilang spiritual life, no? Hindi niya. Kasi ikatlo, yung cluttered heart. Yung cluttered, yung parang nakay Lord ka nga, pero masyado ka maraming iniisip, no? Cluttered na, no? Kumbaga sa puso, may ugat ng puso mo. Cluttered, no? At yung mga iba naman, ang puso nila cultivated. No? Cultivated, no? Na inaalagaan ang kanilang mga puso, no? Ayun po yung isang usual pananaw ng mga ibang spiritual writers, no? Ayun po yung approach nila, no? Sa akin, tinagalog ko na lang sa akin, para madali maintindihan ng tao, no? Naisulat ko na pala to almost 2 years ago sa Facebook, no?
sa isang reading ng gospel ng Sunday, natalakay ko pala yun. No? At usually, apat yung aking pagkabanggit naman yan, tinagalog ko. No? Ang una, yung matigas ang puso. No? Pangalawa, mababaw ang puso. Ikatlo, hating puso. Ikaapat, mabungang puso. No? Eh, siguro hindi ko tatalakayin itong ano itong tatlong na to Magandang talakayin, mabungang puso, no? Dahil palagi ko mabunga naman kayo. No? Pag-uusapan na natin kung 30, 60 o 90, no? Pero yung sa mga matigas ang puso, no? Kasi yung ano, alam niyo po, yung panahon kasi sa Palestinian, pa naghahasik sila ng ano, ng buto, ng binhi, tinatapon lang yan sa ano, sa air. Tapos sa kanila aararuhin. Kaya pag tinapon na sa air, kaya kinakain ng ano, ng ibon, no? Sa atin, di ba, hindi mag-aararo muna tayo, tapos saka tayo magkatanim, no? So, alam nyo ang solusyon dyan, sa maikling paraan, no? Sa matigas ng puso, araruhin natin. No? So, mga tao na alam natin na matigas na ang puso sa salita ng Diyos, tulungan nating araruhin yan. Maraming paraan. Imbitahin nyo. Isang paraan, imbita. Ang pinakamaganda talaga, imbita. Personal invitation. Halimbawa, dalo ka sa ganitong devotion namin, sa kay San Martin, kay San Nazareno, Santo Niño. Ano yun nyo? Imbitahin lagi. Isang paraan nyo sa pag-aararo. Para yung mga tao na imbitahan nyo, maararo yung kanilang puso. Isa rin sa mga kakilala. Minsan labas kayo, kain kayo lang, kwento-kwentuhan lang. Oo, sa paraan na yun, nagadasal mo na, pinagadasal mo na siya. Sana Lord, yung kanyang puso, medyo maararo natin ng kaunti, no? Gano'n, no? So maraming paraan, no? Ang pag-araro ng ating mga puso, no? Kaya nga, ito yung sa mga paraan ng pag-aararo, no? Siguro kayo marami kayong ways, no? Paano iararo ang pusong matigas na, no? So matigas na puso, kailangan na araruin, no? Kasi sinabi ni Kristo na sa kanyang ebanghelyo sa Mateo 13 na sinulat ko rito, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol na ang pag-isip ng mga taong ito. Mahirap makinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Mabigat na judgment to ni Jesus, no? Si Jesus nag-try. Minsan nangyayari din po sa atin yan, no? O maaaring siguro, not in our time. Maaaring naghasik ako ngayon, pero ibang tao siguro ang mag-aani after ayan mga saints. Mga pinersecute ng mga early church, di ba? Pinatay yung mga Christians, no? Kaya nga sinabi na, the blood of martyrs is the seed of Christianity. Ang daming martyrs ang namatay ng early church. Akala mawawasak nila ang simbahan ni Jesus. Hindi. Lumago na lumago. No? Kasi yung sacrifice ng mga martyrs out of love for Jesus ay yun ang paraan nila para maararo ang matigas na puso ng tao. Kaya, alam ko, kayo mismo nakaka-experience ng persecution, no? Tama na yung mga pabanal-banal na yan. Bumabalik ka rin naman sa dating kasalanan mo. Wala rin nagagawa yan. Mga persecution, pero patuloy kayo. Parang mga martyrs, no? Kasi ibig sabihin ng martyrs kasi sa Greek, martyryon, witness. Yung martyrs ng early church, nag-witness sila sa kamatayan ng kanilang buhay. Tayo ngayon, wala naman papatay sa atin sa ngayon, no? Wag lang kung napunta ka sa mga Muslim areas o sa mga areas na hostile sila o sa mga communist countries,
na hostile sila sa mga Christians, no? Pero normally, hindi naman tayo papatay, no? So, ang pagiging martir natin, pagiging martir ng ating buhay, mahirap yan eh. Yung martir ng ating pagiging buhay, yung hindi ka magiging makasarili, kasi talaga selfish tayo, no? Halimbawa, sinasabi niya no ni Pope Francis no, the rock of laziness, no? Minsan inaabutan ka, tatamarin ka umattend ng prayer meeting o ng Bible study. O minsan tinatamad ka magsimba. Minsan tinatamad ka magbasa ng Bible o magdasal ng rosary. Pero pag nagpapatuloy tayo sa witness ng buhay natin, martyrs tayo in that sense. Kasi ibig sabihin ng martyr yun, witness. You are witnessing to the faith. So, sa pamamagitan nito, ito yung isang way ng pag-aararo. No? Kaya, ang turo ni Jesus ay nagdadala sa atin minsan ng nagkakaaway-away minsan eh. Even among Christians, no? Paano tayo makakapag-witness that see how they love one another? Kasi isang ano yan eh. Sinabi ni Jesus no, kay John chapter 13 yata tsaka verse 36 no. Sinabi ni Jesus no, by this through love they will know that you are my followers. So yung pagmamahal natin no, unahin sa pamilya na. Kasi sabi nga ni naalala niyo yung inalis nung tinanggal ni Jesus yung demonyo nung sa Gospel ni Mark chapter 5 yun, the demon at Gerasene, no? Gustong sumunod kay Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, huwag, bumalik ka sa pamilya mo. At doon mo ipahiwatig kung gaano ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Kaya isang way ng witnessing natin, ng pag-aararo, makikita ng ibang tao, kung paano mahalin ang ating pamilya. Pagkapatawad, pag-unawa, pagdadasal sa kanila. No? O sa mga pagiging masipag sa gawaing bahay, no? O sa paghahanap buhay para gumanda yung buhay ng pamilya. Isang paraan po yung witnessing. Oo. Kasi hindi naman ang katulad ng witnessing ng early church na pinatay sila. Ang witnessing natin yung daily life natin. Nung nilalaban natin yung ating pagiging selfish. Napakagandang witnessing yan. Napakagandang witnessing, no? Kaya, siguro, hanggang doon na muna siguro, sa matigas ang puso. Isang paraan yun, no? Para ating maararo yung mga tao matitigas na ang puso. Through our life witnesses. No? Makita nila sa akin, kahit pa paano. Makita pa rin nila na ako makasarili, pero nakikita nila sa akin yung effort ko na parang hindi maging makasarili. Magandang witnessing po yan, no? Isang paraan po yan ng pag-aararo ng ating buhay, no? Ngayon, yung pangalawang lupa, yung mababaw, ang pusong mababaw, no? Isang paraan ng mababaw para malampasan itong kababawan ng ating puso. Ang isang paraan dito suggestion na rin to ni Pope Francis, no? Maglaan tayo ng panahon o ng oras sa mga spiritual na bagay. Ginagawa nyo na yan Halimbawa, paggising, priority nyo prayer life. Pagkagising. Kahit na 5 minutes, hindi nagiging mababaw na ang puso. Tapos, maaring throughout the day, nagkakaroon kayo ng spontaneous prayers, no? Habang gumagawa na ako, naghahanap buhay kayo, nagkatrabaho sa bahay, o kung ano man ginagawa nyo. Sinasabi, praise to Jesus, praise to Jesus. So, yung paggamit ng oras para yung kababawan ng ating puso ay matugunan natin, no? Tapos kung practice nyo yung alam nyo ba yung The Angelus? Magandang practice na early church yan Angelus. Na of course nangyari yan after nung nanalo ang Christians against mga Muslims, no? Diyan po nag-start yan Angelus. Kaya inaano yung bell. The victory of Jesus against the Muslim pagans during the Middle Ages war, no?
Kaya naging practice sa church, agdadasal tayo ng umaga, pinapatunog yung bell. The angel of the Lord declared unto Mary. Tapos tanghali, ganun din. The angel of the Lord declared unto Mary. Alas 6 ng gabi, the angel of the Lord declared unto Mary. Ngayon, hindi nagiging practice na yan eh. Parang ano lang yan eh. Parang optional. Pero isang way, para yung kababawan, nung nagiging mababaw ang ating puso, nagkakaroon tayong definite time for prayer. Pwede niya i-practice uli yan. Pagkagising sa umaga, the angel of the Lord declared unto Mary. Sa seminaryo, pinapractice niya seminaryo, no? Pinapractice naman yan morning, noon, and evening, no? The angel of the Lord declared unto Mary, she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women. Pagdating na alas 6 ng gabi, the angel of the Lord declared unto Mary. Pagdating ng alas 12, the angel of the Lord declared. So, para yung mababaw ang ating puso, ay tinutugunan natin. Nilalagay natin ng oras. O ngayon kasi, popular ngayon ng Divine Mercy Chaplet, no? Pagdating ng alas 3, dasal kayo, wala pang 1 minute yun eh. No, you died, Jesus, no, but the source of life flowed it up. Yung prayer ng Divine Mercy Chaplet, alam niyo po ba yun? Memorize niyo? Wala pang 1 minute yun eh. Gawin yung practice yun, no? Ay, kasi yung suggestion ni Pope Francis. Yung mababaw ang ating puso, yung laziness ng ating puso, kaya yung word niya, laziness ng ating puso, ay yung rock, no? Ay yung rock of laziness. Para masagutan po yan, punuan po natin ng oras nung ating buong araw. Alas 6, alas 12, alas 6. O pag alas 3 pa, Divine Mercy Chaplet. 1 minute lang yun eh. Kahit na hindi yung buong Divine Mercy Chaplet. Pero kung may time ka, maganda na yun. Mga wala pang 10 minutes yun, no? Pupunuin nyo yung oras para itong kababawan ng puso natin ay mabigyan natin ng tugon, no? Ngayon, minsan naman, nung meron tayong tawag na ikatlong puso hati yung puso, no? Ang uri ng lupang ito ay maraming damo. No, sa aking pagninilay, no? Ang taong hati ang puso, maraming damo. Yung kanyang hardin, no? Makamundong damo. No? Mapansin yung mga iba, may Christian na sila. They are devout Catholics. Pero lifestyle nila, hindi Kristiyanong lifestyle. Alam niyan yan ni Brother Alvin sa mga opisina nyo. Kristiyano sila. Nagsisimba. Pero yung kanilang lifestyle ay hindi maka-Kristiyano. No? Lasinggero. Nanggugulo pa pag lasing. O kundi, mahilig mag-chismis-chismis, naninira ng kapwa-tao. Mga damo yan mga damo. No? Ano ba? Maraming chicks, no? Nambababae. May mga kabit. Maraming damo. Hati yung puso Hati. No? Ito yung sinasabi ng yung mga santo, no? Pag linggo santo. Pag Lunes hanggang Sabado, demonyo. No, yun sinasabi. Hati yung puso. No, ito yung sinasabi na ni Lord na ipinagsasabay ang pag-ibig kay Jesus at pag-ibig sa mundo. Sa Pilipino, malakas yan, di ba? Sinasabi natin pinaghahalo mo yung yung tubig at langis. No? Hindi pwede maghalo yan. No, alam mo yung scale, yung timbangan. Sabi ni St. John Chrysostom, pag mababa ang isa, mataas yung isa. No, so yung scale, no? Ayan ang barometer, love of God and love of love of the world. Pag may love of the world ka, mababa yan. No? Pag may love of the Lord ka, mas tataas ka. No? Scale. Hindi pwede sabi ni Jesus sa Book of Revelation. I will vomit you out. I will vomit you out. Isusuka kita. You are neither cold or hot.
No, pag ganun-ganun ka lang, nagsisimba ako, dadasal ako, pero ang lifestyle mo makamundo. Hindi pwede pagsabayan, sabi ni Jesus, no? Hindi pwede pagsabay ang pag-ibig kay Jesus at pag-ibig sa mundo. Ayun lang po ang bottom line yan. Ayun lang po, no? So, maraming akong mabanggit dito. Babasahin ko na, sabi ni Jesus sa Mateo 6:2, no? Walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay at sa Diyos at sa kayamanan. Hindi natin sinasabi ang kayamanan masama. Pero dapat ang kayamanan ay ginagamit natin para sa kaharian ng Diyos. Hindi para sa makamundong kaaliwan. No? So, ang ibig sabihin po ng ikatlong hating puso o ang tawag ni Pope Francis dyan, thorns of vices. Hindi mo pwede ipagsabayan. No? Ngayon, kaya nga sinabi rin ni Santiago, James chapter 4 verse 4, mga taksil. Hindi mo tinawag niya mga Kristiyano taksil? Kasi sinusulat ni Santiago to sa mga Kristiyano eh. Sabi niya, no, mga taksil. Hindi mo sabihan ka ng ganyang, ng apostoles, ng mga apostles. Mga taksil. Hindi ba niyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Mabigat yung sinabi ni Santiago. Minartir din siya rito eh. Si James, no? Martyrdom din ang nangyari sa kanya, no? Kaya, ito po yung ng hati ang puso, no? Kaya yung ating matinik at madamong lupa ay sinasakal ang mga halaman. Ang mga damo ay inuubos ang tubig at kinakain ang sustansya na dapat gamitin para sa pagkakain ng mga halaman at sa gayon sila ay mamamatay. Mamamatay ka niyan eh. No, sa katagal-tagalan. Pag pinaghalo mo ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa sanlibutan, sa kahuli-hulihan, ikaw ay mamamatay. O, ayan po sinabi ni Santiago, no? Oo. Kaya, isang paraan ng, ito nabanggit ko sa aking reflection, upang hindi mahati ang ating puso, ay ang sakripisyong pagibigay ng ating oras. Parang parang pangalawa, mababawang puso, no? Sinabi ni Pope Francis, no? Ang suggestion ko po rito ay pagibigay ng ating oras, talento at yaman. Kasi lagi pinipreach, di ba, ng mga pare sa simbahan, di ba? Sabi ng mga pare, di ba? Time, talent, and treasure, no? Kasi pag nagbibigay ka ng talent mo, time mo, treasure mo, sa gawain ng Panginoon, hindi unti-unti na hindi nahati ang puso mo. No? Ito yung pamaraan para hindi mahati ang puso mo, no? Kasi pag hindi mo ginawa yan, mahati ang puso mo. Okay. Last point, no? Ang mabungang puso. Marami naman sa atin may mabungang puso, no? At pinupuri kong Panginoon dahil dyan, no? Nag-Bible study na po tayo, Bible sharing na for 3 years, no? Nagbubunga naman kahit paano. No? Mga iba siguro, hindi 30, mga iba siguro, 10%. Okay na rin yan. Bubunga unti-unti, no? 20%, 30%, no? Habang tumatagal. Ang tawag dyan, spiritual growth, no? Itong mabungang puso ay magsisimulang mag-ugat buunlad. So kung naging bahagi na ng buhay natin pagbasa ng Biblia at pag-inilay, umuugat na ito. At namumunga na. Hanggang hindi maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay,
ang pagbabasa ng salita ng Diyos at ang paghinilay at panalangin, hindi pa po tayo mag-uugat. Pero dahil ginagawa na rin natin yan, nagkakaugat na. No? Mga namunga 10, 20, 30%, no? Kaya ito ay lumalaki at nagbubunga. Ang magsasaka ay masaya na kung 10 ulit na pagtaas, kaya ito ay kumakatawan sa isang pambihirang masaganang ani. No? We please God by bearing fruit. Galing, di ba? Nakalagay din po sa gospel yan, no? By bearing fruit, the Father is glorified. Masaya magkasaka eh. Marami mo, dami niyang ani. No? Ganun din si God. Sa gospel, no? By your fruit, no? The Father is glorified. At ayun naman gusto natin mabigyan ng parangal ang ating Ama. Kaya ngayon, sa pangkalahatang pamamaraan, paano tayo lumago sa espiritu na buhay, meron ako na imungkahi, no? 3 bahagi lang, no? Mag-ingat tayo sa pandinig. No? Kasi yung binasa ng gospel, no? Hear, no? Listen, no? Mag-ingat tayo sa pandinig. Kasi yung binhi na hindi tinanggap ng matigas sa puso, ay tinanggap naman ng tao mabunga ang puso. Dahil sa kanyang tamang pandinig. Ano yung tamang pandinig? Ang tamang pandinig, naglalaan ka ng oras. Pangalawa, di ba nakalagay sa 1 Timoteo 3:15, the church is the pillar and foundation of truth, no? Na ang simbahan ay haligi at pundasyon ng katotohanan. So kung nag-aaral tayo sa tulong simbahan, katulad ng katekismo ng Catechism of the Catholic Church, ito po ang tamang pandinig. Kaya ang daming sekta. Nabanggit ko na rin dati noon yun. Nung topic natin ng Catholic Christians, ang daming sekta, 40,000 ang sekta. Kasi hindi sila maingat magdinig. Ang pinapakinggan nila sarili-sarili interpretasyon. 40,000 na sekta sumunod. Kaya maging maingat sa pandinig. Kasi itong mga non-Catholic Christians, nagbabasa ng Bible yan. Conclusion nila, si Jesus hindi Diyos. Na walang Trinity. Mali ang debosyon kay Mama Mary. Walang purgatorio. Mali ang pandinig. Kaya sinabi sa Bible, the church is the pillar and foundation of truth. Kung sila Biblia ang the only source of truth, ang Catholic Church, the church is the ultimate source of truth. Kasi tinatag ni Jesus yan para sa tamang pandinig natin sa kanyang salita ng Diyos. So, ang church, 3, no? Bible, tradition, 2 Thessalonians 2:15, tapos 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and foundation. So, maging maingat tayo sa pandinig para lumago tayo spiritually at hindi tayo maligaw. 40,000 na sekta ang naligaw dahil hindi sila maingat sa pandinig. Ang kanilang pandinig ay nakatuon kung ano sinabi ng pastor nila at hindi sa turo ng Katolikong simbahan na itinatag ni Kristo. Pangalawa, ang mangyayari sa ating studying ito, maghasik tayo ng salita ng Diyos. Ito po ang purpose natin kung bakit tayo, isa sa mga purposes natin, no, kung bakit tayo merong weekly Bible study sharing, no? Aside from our spiritual growth, no? Aside from knowledge of the Word of God as interpreted genuinely by the Catholic Church, meron tayong responsibilidad na maghasik ng salita ng Diyos, no? Maging mabuting saksi para kay Jesus. Manalangin na ihanda ng Diyos ang puso ng mga tao upang tanggapin ang salita ng Diyos. Sa paghahasik natin ay kasama na diyan
ang paghihirap at pagtitiis na dadanasin. May sacrifice po if we follow Jesus. Di ba sinabi ni Jesus, if anyone wishes to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Dapat no matanggap po natin na pagsunod kay Jesus ay lagi may sakripisyo. No? At kung tayo ay tagasunod ni Jesus, tatanggapin po natin to. Alang-alang kay Jesus sa paghahasik natin ng salita ng Diyos. Subalit, may pangakong gantimpala sa atin na lumalakad sa pagsunod sa kagustuhan ng Diyos tulad ng ginawa ni Kristo. Kaya nga sabi ni San Pablo sa Roma 8:18, Roma 8:18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. No? Sa English po parang if we translate it na the sacrifice we endure cannot be compared to the glory that will be revealed to us, no, in eternity, no? So, hindi tayo kasama sa pagsunod kay Kristo ang pagtitiis, ang sakripisyo. Subalit titingin din tayo sa gantimpala ng ating pagsunod kay Jesus, no? Kaya hindi maihahambing, it can be compared to the glory that will be revealed. Hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin bilang araw. Yan. Ikatlo, no? Umasa na magkakaroon ng pag-aani. No? Umasa tayo na may fruit. Yung ating ginagawa, may bunga to. No? Mga yung ano ba, mga mission, mga pinuntahan ko dati, no? Mga may bumunga. Diba, papunta ko sa San Martin de Porres Church. May bunga. After how many years? No, magkaroon tayo laging ganun. Umasa, may pag-asa. Naaani ang ating mga ginagawa. Kasi kasama natin si Jesus sa paggawa. No? Totoo na ang ilan sa mga binhi ay mahuhulog sa landas, sa mga batong lupa, o sa mga tinik. Ngunit ang ilan ay mahuhulog din sa mabuting lupa. Kaya maaasahan natin na magkakaroon ng pag-aani. Meron tayong hope. No? At sure yung hope natin, no? Lalo ngayon, the whole year, kung narinig nyo sa simbahan, no, mga sermon ng pare, Jubilee year ngayon 2025. At ang theme nila sa Jubilee ay hope. O, tama-tama rin to. May pag-asa tayo na aani ang ating mga ginagawa, no? Ibahagi natin ang ebanghelyo. Ipanalangin ang mga tao at pagkatapos ay umasa sa ginagawa ng Diyos sa kanyang gawain. Ito po, wawakasan ko po to sa sinabi ni Isaiah chapter 55 verses 10 to 11. Pakitingin po kung may Bible kayo sa English. Babasahin ko po sa Tagalog. Isaiah 55 verses 10 to 11. Ito po yung power ng Word of God na hindi niya ito bibitawan na babalik din sa kanya at gagawin ang dahilan kung bakit ito ay pinadala sa atin. Isaiah 55 verses 10 to 11. Babasahin ko po sa Tagalog. Dito po ako magawakas na sharing ko. No? Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Ito po, conclusion. Gayon naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tuto pa rin ito ang aking mga balak at gagawin ito ang aking niyanais. Sige po, pakibasa po sa English. Yan. Sige po. Pakibasa po. For
For as the rain and the snow come down from heaven, and do not return there until they have watered the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose, and succeed in the thing for which I sent it. So hindi babalik sa Panginoon ang kanyang salita. Hanggang dito matutupad ang dahilan kung bakit na ito binigkas. Ayun po yung umasa na magkaroon ng pag-aani. So, summarize ko, mag-ingat tayo sa pandinig. Makinig tayo sa simbahan. 1 Timothy 3:15, the church is the pillar and foundation of truth. Pangalawa, keep on spreading the word of God. Maghasik tayo ng salita ng Diyos. At pangatlo, umasa na magkaroon ng pag-aani. Kung ihambing naman natin sa ating spiritual na buhay, yung mga ginagawa natin ngayon, nakikinig tayo sa salita ng Diyos, nag-aasik tayo, we grow in spiritual life, yung ating mga debosyon kung saan, sa Mahal Nazareno, kay San Martin, Santo Niño, sa ating mahal na ina, sa Angelus, sa Divine Mercy Chaplet, sa Rosary. Umasa tayo, naaani tayo. Anong ani natin sa ating buhay? We will be in heaven. Ayun po ang huling harvest natin. All of us, no? Na nasa ating community of Christ Family Prayer Group, meron tayong pag-asa. Dahil tayo sumusunod kay Jesus, ginagawa natin ang gusto niya, may pag-asa tayo. Na si Jesus ay aani. Ang ani niya, na lahat tayo makasama niya sa kabilang buhay, na madama natin ang pag-ibig ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kasama naman lahat ng mga anghel at mga santo at santa, ang ating mahal na Birhen at ating tagabigyan ng proteksyon, si San Jose. Panginoon, sige, kung may tanong po kayo, o mag-share, no? Meron pang ilang minutes. Pero otherwise, ayun po yung ang hope ko na lahat tayo may harvest si Lord. Lahat tayo makapunta sa langit. No? Ayun ang pinaka natin lang. Pwede magtanong, Bishop? Sige po. Pwede magtanong? Opo, Bishop, opo. yung parables, no? Bakit? Kasi minsan mahirap siya intindihin di ba? Opo. So bakit parang sa mga learned, sa mga apostles lang niya, ang binibigay niya ang pangunawaan ng parables? Bakit hanggang ngayon tayo hindi natin maintindihan ng parables? Yung panahon kasi ni Jesus, yung panahon ni Jesus po, ayun po yung style ng pagtuturo parables. Kaya madali lang intindihin yung nakikinig. Pero pag matigas ang ulo mo, hindi mo maintindihan. Ngayon, dahil malayo tayo sa kasaysayan, 2,000 years na po Hindi natin alam yung kultura ng panahon na yon. Kaya meron tayong Bible study. At yung Bible study natin, like we emphasize, Catholic Bible study. Para tama yung understanding mo. Kasi yung understanding ng mga apostles, dapat gayon din ang understanding natin. Pero panahon na yon, naintindihan ng tao yung parables. Kasi ayun style nila Ayun style. Pero sa mga matigas sa ulo, hindi lang maintindihan talaga, sabi ni Jesus. Kahit na marinig nila, kahit na nakikita nila, wala kasi matigas ang ulo nila. Matigas ang kanilang puso. Pero sa mga taong bukas, madali na maintindihan. Ngayon, dahil malayo na tayo sa kasaysayan na yon, kailangan natin ang turo ng simbahan. Para ang turo ng simbahan ay katulad ng turo ng mga apostoles. Kaya maingat tayo sa pandinig. Kaya diba, sabi ko sa inyo, hindi lang Bible study. Kailangan ang study natin ay Catholic Bible study. Kasi merong Baptist Bible study. Na pag naligtas ka na, ligtas ka na. Kahit ano gawin mo kasalanan, ligtas ka na. O wala ng hell, no? Ay mga turo ng mga Jehovah o ng mga Mormon. May mga turo na si Jesus ay hindi Diyos. Na Eucharistia simbolo lang. Sa atin Diyos. Si Jesus yan. Our God is on the altar. God is present in the Blessed Sacrament. He's everywhere, pero He prefers also to be with us through the Blessed Sacrament. Paano malalaman lang yan? If we are faithful sa pandirinig natin sa teachings ng Catholic Church.
maintindihan natin. Pag hindi tayo nakikinig sa simbahan, hindi natin maintindihan. Masasama tayo sa 40,000 sekta. Kaya mga iba nagkaroon ng naging born again, no? Dati, last sharing ko sa inyo, no? Na-share ko yata, no? Nag-worry siya kasi yung kanyang kapatid, yung kuya niya, born again, hindi iniwala sa purgatorio. Namatay na. Sabi naku, Bishop, ano ba nangyari sa kapatid ko? Sabi ko ngayon, may experience niya yung purgatory. Kahit kahit di niya paniwalaan dito sa mundong ito, pagdating doon, lilinisin siya ni Lord. Ang sabi ni Lord, kailangan ng purgatory. Kaya tuloy-tuloy ang ating pagtuturo. This is the teaching of the Catholic Church. Of course, may sacrifice dyan, may mga persecution, may pangungutya, pero okay lang. Kasi sabi ni Jesus, grabe ang reward natin. Hindi pwede maihambing for the reward that we will receive in heaven. No, yun po pinakamaganda, no? So, bakit iba-iba interpretasyon? Kasi hindi nakikinig sa Katolikong simbahan. 1 Timoteo 3:15. Lalabas kayo sa 40,000 na sekta. Iba-ibang reliyon. Ayun po yung hindi maintindihan na tama. Kaya yung mga apostles, mga bishops, successors, yung mga bishops natin, yung mga pope, cardinals, successful po yan mga apostles. Walang pati din, tuloy-tuloy yan. Para yung turo ni Jesus ay hindi mabago. Oo. May mga pare siguro na demonyo, o si Martin Luther, pare yun humiwalay. May sariling interpretasyon. Hindi interpretation ng church ang tinuro niya. Kaya daming protestante. Nag-start ata sa 1517 na tayo, bago nun, no? Hanggang ngayon, grabe epekto nangyari ng ginawa niya. Pare yun, ha? Pero hindi nakinig sa simbahan. Iba interpretation niya. Ganon. Si Arius. Bishop si Arius. Tinupak din siguro ng demonyo. Hindi tinuturo ng simbahan. Tinuro niya si Jesus ay hindi Diyos. May iglesia ni Cristo. Hindi bago iglesia ni Cristo. Yung iglesia ni Cristo, nag-umpisa pa yan nung heresy ni Arius nung 3rd century. Isang Catholic bishop yan. Kaya karamihan ng mga heresy nangyari sa mga obispo sa Samaria. Na matigas ang puso, hindi nakinig sa turo ng simbahan. Kaya hindi na po bago yung mga turong yan. Heresy. At nandadamay pa. kaya ako talagang hanggang malakas pa ako, hanggang kaya pa, turo lang. Kaya maganda, naka-YouTube na no? Para makita lang kung tinuturo talaga ng simbahan. Kasi may mapapahamak ang kaluluwa nila. Mapapahamak ang kaluluwa nila. No? Ngayon, kung mahal natin sila, ayaw mapahamak ang kaluluwa nila. Ngayon, kung nagmamahal naman sila at namatay sila, doon sila sa purgatorio. Hindi sila naniwala, pero maranasan nila, meron pa ng purgatorio. Ganon. Ayun po. 1 Timothy 3:15. No? Huwag niyo po kakalimutan yun. The church is the pillar and foundation of truth. Hindi Bible lang. The church. Siya yung final say. You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell cannot overcome. Whatever you bind will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loose in heaven. Ayun ang talagang sinabi ni Jesus, guarantee niya na simbahan niya hanggang sa second coming niya. Hindi mawawasak. Kaya ganun. Kaya tayo, tagasunod, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong tatamarin. Huwag tayong tatamarin. Oo. Patuloy tayo. Hanggang doon lang po siguro, no? Sige. Okay na po. Tinataas natin kay Lord, no? Si Sister Jessica, si Ate Emily, si Brother Alvin, si Brother John, si Sister Karina, si Brother Aldrin, si Sister Vicky, si Ate Nene, at si Sister Pinky. Lord, yung marami kaming pangangailangan, material at spiritual. Una po yung aming mga kalusugan, Panginoon. Marami po ako yung mga sakit. Itataas po namin to para sa aming kagalingan. Bigyan mo kami ng strength na magkaroon kami ng joy kahit kami po ay may mga karamdaman. Ang aming po mga material needs, Lord, tinataas din po namin po sa iyo. At yung aming lalo-lalo po ang spiritual needs namin na kami ay laging makiisa sa iyo. At hanggang dumating ang araw na magkaroon ng harvest ang Kingdom of God na lahat po kami ay makapunta sa langit. This I pray in Jesus' name. Amen. The Lord be with you and with your Spirit.
May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan. Amen. Bless po. Thank you God po. bless po.